Dapat may plano ka dahil tumigil ka na nga sa paggamit niyan. Then, anong next? Willing ka ba na mahawa ka ng mga infections na nakukuha dito? Or willing kang makahawa kung meron ka? Syempre, for sure, hindi naman ganun ang gusto mo. So, dapat maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, before, gumagamit ako ng condom. Pero hindi ko gusto kaya itinigil ko. Kung makikipag-S ako at gusto ng babaeng gumamit nito, wag na lang Miss Che. Hindi rin naman enjoy. So, kailan mo pa tinigil ang paggamit niyan? Partner mo ba talaga itong nakakatalik mo? Kailan yung huling pagpapates mo? Kung partner mo naman yan, wala namang problema kung ititigil mo yung paggamit niyan. Kasi kilala mo naman yung partner mo. Ang magiging problema lang dyan kung hindi mo kilala talaga yung mga nakakatalik mo. Then, nag-decide ka na wag gumamit nito dahil hindi ka nag-e-enjoy? Nako, dapat alam mo tong pag-uusapan natin. At sana, may matutunan ka dito. Dapat maintindihan po natin na karamihan sa mga sexually transmitted infection na nakukuha natin sa pakikipagtalik and unprotected, meaning wala tayong ginagamit na kahit na ano, lalong-lalo na ang condom, ayaw na ayaw mo yan. Karamihan sa mga sexually transmitted infection po ay hindi visible. So meaning, wala kang kalaban-laban sa mga magiging kalaban mo. Marami pong mga eksperto ang naniniwala na karamihan daw ng mga active sa pakikipag na walang protection na ginagamit is malaki yung potential na mahawa sila yung papilloma virus or HPV. So, isa yan sa very common na pwedeng mahawa ang isang tao na aktibo sa pakikipagtalik at hindi gumagamit ng kahit na anong proteksyon. Hindi mo yan nakikita at hindi mo agad yan nararamdaman. Number 2, get the test you need. Tumigil ka na, di ba ayaw mo nang gumamit? Kailan ka huling nagpa-test? Kung ako sa'yo, magpatingin ka na soon as possible. Another thing, be committed. Kung gusto mo na talagang itigil ang paggamit mo niyan, dapat isang partner lang meron ka. It's very good idea. Kung titigil ka sa paggamit nito, is committed ka na sa isang relasyon, pinagkakatiwalaan mo na talaga yung partner mo. Whether you're monogamous or not, importante kung ano yung arrangement at kung ano yung komportable ka. May mga relationship po kasi yung tinatawag nilang open relationship. Kahit na committed sila dun sa isang tao, pwede pa rin sila makipagrelasyon dun sa isa. So, dapat kung dalawa man ang karelasyon mo, make sure na doon ka lang talaga. Huwag ka nang titikim pa ng iba, lalong-lalo na yung hindi mo kilala. Kasi nga, committed ka na. Yun kung gusto mo lang naman mabawasan yung pangamba mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, make sure you doing it for you. Huwag ka magdedesisyon na ginagawa mo lang yan dahil yung partner mo ayaw. Dahil yun ang gusto niya, pagbibigyan mo siya. Siguraduhin mo na ginagawa mo na itigil ito dahil yun ang gusto mo. Kasi diba, when you're really into someone, gagawin mo yung mga bagay na kung saan siya masaya. Para maging masaya siya. So, wag na wag kang gagawa ng desisyon na hindi para sa'yo. Dapat gawin mo yung desisyon na yan para sa'yo. Another thing, plan ahead. Since tumigil ka na sa paggamit niyan, ano yung next na protection na gagawin mo? Gusto mo bang makabuntis? Or ayaw mo, ang gagawin mo is magwi-withdraw ka na lang tuwing magre-release ka?
mas mahirap yun. Or kung may partner ka, paggagamitin mo ba siya ng pills para wag siyang mabuntis? So yung mga ganong example, dapat may plano ka dahil tumigil ka na nga sa paggamit niyan. Then, anong next? Willing ka ba na mahawa ka ng mga infections na nakukuha dito? Or willing kang makahawa kung meron ka? Syempre, for sure, hindi naman ganun ang gusto mo. So, dapat may plano ka. Another thing, learn about all your birth control options. Dapat alam mo yung mga birth control kung sakaling ayaw mong makabuntis, then ayaw mo rin gumamit ng kondom. Marami naman talagang safe and highly effective na mga birth control methods na pwede mong pagpilian. Hindi naman porket dun sa kapitbahay mo maganda yung method na ginagamit niya, that means sa'yo okay din. So, dapat pag-aralan mo yung mga options kasi iba-iba naman talaga tayo ng mga preferred na option. Karamihan dyan, from condom, pinagpipills nila yung mga partner nila para maiwasan yung pagbubuntis. Meron namang iba, nagpapalagay sila ng IUD or implants na merong 99.9 na effective ito. Mahalaga na na-enjoy pa rin natin yung pakikipag natin sa mga partner natin kasi ito po ay masarap talagang gawin lalo na kung may pagmamahal ito. Lalo na kung partner mo ito dahil wala kang aalalahanin. So, I hope na dumating yung time, hindi ka magsisi dyan sa ginawa mo ha. Iba pa rin yung wala kang inaalala at lagi kang safe. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed thing. Bye!